Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel posted by Alicia Dilagon. Una, ipresent niya ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA na sinasabi ng Pangulo, 22,000 classrooms were opened. Tapos, dinugtong niya yung sa budget hearing, si Secretary Dizon halos hindi makapaniwala sa data nila na 22 classrooms lang ang completed. Ano ba ito? Which one is true? Tinitignan ko itong SONA kung AI ba ito. Hindi ako marunong tumingin. Kayo na lang. Basta very clear naman yung audio. 22,000 classrooms were opened. Madadagdagan pa, sabi ng Pangulo. Tapos si Secretary. Ito. 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, ang for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Halos hindi makapaniwala. Isa ba? 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, ang Totoo ba ito? For 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Isa ba? Tignan nyo nga kung AI o hindi ako marunong. 22,000, very clear. 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, ang So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Ano ba? Halos hindi makapaniwala si Secretary Dizon, di ba? Totoo ba ito? First time niyang nakita siguro, yan ang nakarecord eh. Totoo ba ito? 22 lang natapos for this year. Yung sinasabi naman ng Pangulo, ulitin ko marami nang naglipa na ngayon ng mga AI. Hindi ako marunong tumingin kung AI o hindi. Basta naririnig ko lang, 22,000 silid-aralan na ang nabuksan natin at marami. Parehas din sa flood control. Ang pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, itong SONA na ito is this year, noong July 28. Yan ang pagkakaintindi ko. So yung SONA niya, last year, 2024, doon niya binanggit yung 5,500 flood control projects. Mabuti na lang at meron tayong Bagyo Katrina na fact check kagad
nasaan ang mga flood control projects? Ang sagot ng Pangulo nung una, nabangga ng barko, malakas ang hangin, na-overwhelm. Mamaya sinabi niya, wala talaga. Nag-inspect siya, wala. Not a single hollow blocks, wala nandyan. So, nagmayabang siya sa flood control na booking. Ito, I hope tama itong SONA na ito. Nagmayabang siya sa 22,000 classrooms were open na booking sa budget hearing. Pati mismo kanyang secretary DPWH hindi makapaniwala. Totoo ba ito? 22 lang. Na compared, ang nag-post nito si Yosek Dr. Lorraine Badoy, sa isang taon lang, panahon ni PRRD, umabot siya ng 23,000 classroom isang taon. Again, I'm not sure gaano katotoo. Yung si Secretary Angara ng DepEd, may nabasa akong article, sabi niya, panahon daw ni Arman Luistro, panahon ng Pinoy administration, nakapagpatayo ng DepEd ng 14,000 classrooms. I don't know kung 1 year yon ng isang taon or buong 6 years. Kasi panahon daw ng Pinoy administration, ang gumagawa ng mga classrooms is public-private partnership. Ang bidding daw noon, hindi yung one classroom, one bidding, hindi. Ang bidding by the thousands. Example, 1,000 classroom, isang bidding lang. Kung sinong nanalo, yun, patayo niya. Sabay-sabay pinapatayo 1,000 classrooms. Kaya marami ang naipapatayo. Okay. Parehas ang sistema panahon ng Pinoy administration at Duterte. Ang bahala sa pagpatayo ng classroom, DepEd. Ang DPWH, walang pakialam. Itong panahon ng Marcos administration, ang pagpapatayo ng eskwelahan na punta sa DPWH. Kaya, yun, ang isang dahilan siguro, nag-resign si DepEd Secretary BP Sara dahil wala siyang control sa budget. Kinokontrol lang ni Romualdez at ni Saldico at ito na nga, building of classrooms na naibigay sa DPWH, kakaunti. Sabi nga ni Secretary Angara, nawili sila, priority nila ang mga flood control projects. Bakit? Alam nyo na, may kita doon. Classroom, baka halos wala. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So karon na ako sa area ni Kuya Richard kay mag-abono siya kay nagtulo na kabulan ang iyang kape. So tulo ka bangag tag isa ka kutsara nga will grow. Makuti labi gali ko kuan. Kahoy. So tulo gid ka bangag. Kahoy. Isa ka kutsara will grow. Pagkiti ko tag timpla ho. So mga tambok gyud nga sidling ng kape. O karon naga-spray kay humana og abono.
salamat sa nag-sponsor na aning kape kay katulon nga bulan. So nakita na ko gyud nga ang tubo sa akong tinanom murag buuswag na gyud og maayo na pud og tubo. Kay salamat kung kuan kasi mo na ni dugang ikasuportan ako sa akong estudyante pod kay nangandoy ko nga maka taas o grado Oh, sige kuya. kay sponsor Ginoo. Oh, sige kuya, salamat po. Salamat.